Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Let us open our Bibles in the book of Galatians. Nasa projector po. You can read, we can read as a family. Galatians 6:9 to 10. Let us all read, and let us not lose heart in doing good. For in due time we will reap if we do not grow weary. So then, while we have opportunity, let us do good to all people, and especially to those who are of the household of the faith. Let us all bow down and we will pray. Hallelujah. We worship you, O God. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagpapaalala sa amin na kami po ay malaya na, Panginoon. Lord, hindi po kami malaya dahil sa sarili po naming kakayanan, bagkus ikaw po ang nagpalaya po sa amin. Ang ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, ang kapangyarihan ng krus, Panginoon, ang siya po nagpapalaya. Nagpalaya at nagpapalaya po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa biyaya, sa grasya na patuloy niyo pong binubuhos sa buhay po namin, Panginoon. Napakasarap pong mamuhay sa kalayaang natamo po namin, sa kalayaang binigay niyo po sa amin. Lord, patuloy niyo po kaming paalalahanan na kami nga po ay malaya na anuman po ang umaalipin po sa amin. Ay patuloy niyo po ito, Panginoon, alisin sa isipan po namin, ay alisin po namin ito, Panginoon. At mamuhay kami sa kalayaan na natanggap po namin mula sa iyo. Salamat po sa iyong mga salita. Ito po ay tumimos sa aming puso, sa aming isipan, at isa pamuhay po namin, Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus ang natin masasabi ng Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Pray ng Panginoon. Amen. God bless everyone po. Batiin natin yung mga kapatid natin, katabi. We also welcome yung ating bago. Ano po pangalan ni Sister? Donna. Ayun, si Sister Donna. Ato ni Kerwin, right? Tayo po tayo, Sister Donna. Ganito natin kasayan. Okay, praise God. Ang ating pong pinag-aaralan ay tungkol po sa Book of Galatians. Ang title po ay, ano po yung title natin? Freedom in Christ. Amen. Meron po tayong kalayaan, pero wala po tayong kalayaan kung wala si Kristo. Kaya nga, freedom in Christ. Ang ating kalayaan ay na kay Kristo. So, ang isang taong layo, walang relationship sa Panginoon, ay walang kalayaan. So, freedom in Christ. Sermon number 11 na po tayo. Second to the last. Praise God. Amen? Matatapos natin yung Book of Galatians sa ating sermon. Sermon 11 po tayo. Title for tonight is Spirit-Filled Community. Mga puno ng banal na espiritu, puspos ng banal na espiritong simbahan, community. Amen? Tayo po ba ay puspos ng banal na espiritu? Amen. Minsan hindi. No, pero ano ba yung nakikita sa isang community, sa isang simbahan, sa isang grupo, local church, kapag ka po sila ay puspos ng banal na espiritu? Ito po ang ating pag-aaralan. Ang mga tunay na mananampalatayang lumalakad sa gabay ng banal na espiritu ay una, mga kapatid, they restore others gently. Pinapanumbalik nila ang iba na nagkakasala, nadadapa, nahihirapan, with gentleness. Meron pong kababaang loob, merong kahinahunan. Yun po yung unang makikita natin. Pangalawa, they sow spiritually. Nagtatanim po ang isang Kristiyano lumalakad sa gabay ng banal na espiritu. Nagtatanim siya sa mga bagay na espiritual. Hindi lamang sa bagay na material at makamundong mga bagay. Pangatlo at panghuli, ang isang tao, ang isang mananampalatayang lumalakad sa gabay ng banal na espiritu ay nananatiling gumagawa ng kabutihan. Yung tatlo na yun po yung pag-aaralan po natin sa gabi nito. So, before I proceed, meron pong kwento dito. Meron po isang babae sa isang simbahan, lumalakad po siya. Pagkatapos ng service, medyo nagkikwentuhan na yung mga kapatid, di ba? Pagkatapos ng fellowship, gano'n, minsan, sharing. Naglalakad po siya, hawak niya yung baso, may lamang tubig. Ang nangyari po ay natipalok siya at nabasag yung baso.
Siyempre, dinig na dinig lang lahat. Meron pong mga kapatid, mga kapatiran, na tumingin sa kanya ng masama. Tapos yung iba naman, ano ba naman yan? Napakalampa. Ganyan talaga yan eh. Ganun yung iba, ano sinasabi. Tapos yung ibang matatanda, tinataasan siya ng kilay. Ano? Pero meron po isang matandang lumapit. Matandang Kristiyano na lumapit sa kanya. Ang ginawa po ng matandang, quietly lumapit siya. Ginawa po nung matanda na yun ay lumuhod po siya at tinulungan itong babaeng ito. Quietly, tinulungan niya kasi yung bubog, baka may matibo, may masugat doon sa bubog na yun. Years later, the man said he barely remembered the embarrassment of dropping the bottle. Hindi niya na matandaan yung embarrassment na nangyari na yun eh. Pero isa lang ang natatandaan niya, yung taong tumulong sa kanya. Ano pong matututunan natin dito? Many people know how to point out failure. Madaling magturo ng kasalanan eh. Di ba? Ang dami mong ginawang matino. Ang dami mong magandang ginawa. Pag may ginawa kang isang kamalian o kasalanan, yun yung matatandaan. Many people easily point out failures. But you know how to restore gently. Ito yung sentro ng pag-aaralan natin. Restoring someone gently. Pag nagkasala yung isa, talagang taas ang kilay, very judgmental. Pero ilan lamang yung umaabot doon sa mga taong nagkakasala, doon sa mga taong nadadapa sa kanilang pagkakasala. But few know how to restore gently. When believers stumble, become weary, napapagod, yung isang Kristiyano, or carry heavy burdens, the church must respond with grace, humility, and love. Pag merong nahihirapan, merong nagkasala, nadapa sa pagkakasala, hindi nyo sinasadya. Minsan kasi, ginajudge na natin, hindi ganyan ka na eh. No? Dapat po meron tayo gano'n. We carry the burden of others. This is exactly what Paul teaches in Galatians 6:1-10. Ito po yung ating mag-aaralan, Galatians 6:1-10. The Spirit-filled believer does not simply criticizes others. Ang isang puspos ng banal na espiritu, hindi lamang puro pamumuna sa ibang mga Kristiyano. Kung ikaw ay Spirit-filled believer, He restores the fallen, bears burdens of the Spirit, to the Spirit, and persevere in doing good. Nagnanatiling gumagawa ng kabutihan. After discussing the fruit of the Spirit, tandaan niyo yung last week, di ba? Fruit of the Spirit. Pagkatapos, bago yung fruit of the Spirit, meron mo ng yung evidence ng living under the influence of flesh. Di ba? Tatandaan na sexual immorality, etc. Pagkatapos sinabi ni Apostol Pablo, yung evidence ng taong lumalakad sa suggestion, influence ng old sinful nature, sinabi ni Apostol Pablo yung isang Kristiyanong namumunga sa banal na Espiritu. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, meekness, and self-control. Di ba mga kapatid? Yun yung bunga ng banal. Pagkatapos sabihin ni Apostol Pablo yung bunga ng banal na Espiritu, ngayon anong sinabi ni Apostol Pablo? Ito yung community lumalakad sa gabay ng banal na Espiritu. Walk by the Spirit, sabi niya, so that you will not fulfill the flesh. So number one, ano ba yung makikita natin sa mga Spirit-filled Christian? They restore the struggling with weakness. No? Pinapanumbalik, ito po yung number one, pinapanumbalik nila yung ibang mga Kristiyano na nagkakasala, nadadapa, nahihirapan with weakness. Restore the fallen gently. Verse 1. Basahin natin. As usual, verse by verse po tayo. Verse 1. Brothers, in the name, anyone is caught in any transgression, you who are spiritual, restore such a one in spirit of gentleness. Each of you look into yourself, so that you too will not be tempted. Tandaan nyo, ano yung word na unang sinabi niya po sa Pablo? Brothers. Makikita natin yung context, mga kapatid. Una, nagsimula siya po sa Pablo sa chapter 1
pinakita niya yung kanyang authority. Kaya depende. Kasi minsan depende yung pakikipag-usap natin sa tao kung anong gagamitin natin words. Kasi si Apostol Pablo, kaya siya nagsimula na pinakita niya yung authority niya kasi may nagko-question sa kanyang authority. Sinasabi nila, ay hindi si Apostol Pablo, hindi naman yung apostol eh. Yung message niya, hindi naman galing sa Diyos eh. Hindi totoo, hindi tama, hindi gospel yung sinasabi niya. Nagsimula siya sa chapter 1, verse 1. I, Apostle Paul, Apostle of Christ, chosen by God. Pinili ng Diyos, hindi ng tao. No? Tapos, pinapagalitan din yung mga taga-Galatia. You foolish Galatians. Pinapagalitan din niya. Sinasabihan niya yung mga false gospel. Nagtuturo ng false gospel. Sabi niya, anyone who teaches a different gospel, chapter 1, verse 8 and 9. Let them be anathema. Let them be of God's curse. So, depende. Ngayon, mapapansin natin, laging bumabalik si Apostol Pablo, brothers. Bakit? Kasi yung intimacy, yung relationship ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatians, bumababa sa level na yon para magkaroon sila ng heart-to-heart talk. Minsan may mga taong kailangan mo ng authority. May mga taong question sa iyong authority. Di ba? Kailangan mong gamitan ng authority. Pero kapag kakausapin mong heart-to-heart, gusto mong maintindihan niya ang puso mo, bumaba ka sa level. Pareho kayo eh. On that same level, brothers. Sabi niya Apostol Pablo. Paul again is making an appeal to all brethren in more intimate way. Diba? Sabi mo sa katabi mo, you are my brother. Sister. Kasi pag sinabi ng Biblia, brother, general term. Siyempre, sister yung isa. Okay? If anyone is caught, sunod na praise, no brothers, if anyone is caught in any transgression. Sabi dito mga kapatid, caught, ano ibig sabihin nun? Emphasizes being trapped or found in sin. Ito, maganda ito mga kapatid, word by word, maintindihan po natin. Highlights the condition of a person being stuck or entangled. Other translation use the word overtaken. We must take a careful distinction here. Being caught in sin refers to a believer who has stumbled, fallen, or been overtaken by temptation. Ang ganda yung word na ginamit dito mga kapatid. Parang isda, no? Hindi mo inaasahan na nahuli ka, nasila ka ng kasalanan. Ito yung term na ginamit doon mga kapatid. So anong ibig sabihin nun? Being caught in sin refers to a believer who has stumbled, nadapa, no? Anong nangyari sa kanya or been overtaken by them. This is different from someone who deliberately and persistently lives in a rebellion and unrepentant heart. Tandaan niyo yung distinction agad. Sabi niya, brothers, kung merong na-caught into sin, anong ibig sabihin nun? Hindi ito yung mga kapatiran na namumuhay ng hayagang kasalanan. Hindi ito yung mga rebellious. Hindi ito yung mga unrepentant, yung ayaw magbago. Andiyan kayo, mga kapatid, are you listening? Ang sinasabi dito ni Apostol, para maintindihan natin, we are in the same page. Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, yung mga kapatid na nadagha, caught into sin. Nasila ng kasalanan, hindi unexpected. Hindi yung namumuhay na sa kasalanan. Tandaan niyo, ito yung tinutukoy ni Apostol Pablo. Kasi mahalaga ito, para i-establish muna natin. Alright? Hindi ko yung mga persistently lives in rebellion with an unrepentant heart. Yung mga taong unrepentant, iba ang trato ron. Yung mga taong nadapa, nagkasala, hindi naman niya inaasa, hindi niya deliberately, hindi niya pinagpalanuhan na ganun yung buhay na gagawin niya, na nahulog siya sa pagkakasala. Ito yung mga taong tinutukoy na sa Pablo. Anong gagawin dyan? Sabi niya, next phrase, you who are spiritual. Anong gagawin? Una-muna, tinukoy niya yung mga taong gagawa. Yung taong aabot doon sa mga taong tinutukoy natin. Sino yung mga tao na yun? Hindi yung mga taong living in unrepentant life. Ang sinasabi, dito nga kapatid, you who are spiritual, the one who will restore should walking in step with the Spirit. Ibig sabihin, so, from brothers, nakita niyo yung general term, brothers, lahat general. Tapos sabi niya, you who are spiritual, specific.
So, ibig sabihin, ang pag-restore sa kapatid na nagkasala, hindi para sa lahat. Kaya kayo kapatid? Amen. General, brothers, then turn to specific, you who are spiritual, sabi niya, the ministry of restoration is not for everyone, but only for spiritually matured and spirit-filled members of the church. From brothers, general, to you who are spiritual, specific. It is because fruit of the Spirit is necessary in restoring someone. Kailangan ng isang Kristiyano magre-restore sa kapatid na nagkasala ay spiritually mature. Kasi kunwari, papuntahin mo, bro, pwede mo bang i-restore, abutin yung kapatid natin na nagkasala? Mas marunong kapatid. Di ba? Kaya kunwari, yung kapatid ay talagang nagumon sa galit, for example, sa panghihiganti. Doon siya nagkasala. Nag-amok siya. Tapos ikaw, mas matindi pa yung pag-control mo sa iyong galit. May anger issue ka, pupunta ka ron. Hindi pwede. So sabi niya, you who are spiritual, ibig sabihin, those who are spiritually matured, are the one qualified to restore the sinning brothers. Nakita natin? We need the fruit of the Spirit. It takes patience, self-control, kindness, gentleness, without condemning the person, nor condoning the person's sins. Kapag inaabot natin yung kapatid, dapat hindi mo kinukondem yung tao. Wala ka ng pag-asa, naku, pupunta ka na sa impyerno. That's condemning. Dapat nga, we need to reach out to them with gentleness. Restore them, sabi ng Biblia. Pero not condoning. Pag hindi naman sasabihin mo, Diyo, sige, ganun talaga ang buhay. Makasalanan tayo lahat eh. Okay lang yan. Mali, mga kapatid, mali ang tayo. Kaya isang taong mature, spiritually mature, dapat ang umabot sa mga taong nagkakasala. Ang trabaho nito ay hindi para sa lahat. Amen? So pag may nagpadala ang pastor sa umabot sa isang, o kaya ang pastor, o kaya ang isang elder, umabot sa kapatid, ibig sabihin, pinapadala sila as they are spiritually mature. Hindi bago sa pananampalataya. Sabi niya, anong sabi? Anong gagawin ng spiritually mature? Restore such one in a spirit of gentleness. No? Paano daw i-restore? Restoring, not ignoring. Maraming simbahan, pag nagkasala, okay lang yan. Lilipas din niya. Si sister, ganito nangyari sa kanya. Okay lang yan. Ganun talaga. Tao lang tayo eh. Hindi. Sabi ng Biblia, restore, not ignore, not excuse. Hindi sasabihin natin hindi. Normal lang yan. Kaya na lang natin. Hindi ka na makapatid eh. Not destroy. Hindi mo naman din wawasakin. No? Not destroy. The goal is always what? Restoration. Kapag may nagkasala, nadapa, tumambling, ano ba ang nagkasala bumagsak sa kasalanan, ano daw gagawin? Ang goal ay laging restoration. Yes, may kasamang rebuke sometimes, may kasamang pagtuturo, pero laging restoration. Tandaan nyo, yung mga taong tinutukoy dito, hindi yung mga rebelde. Okay? Yung mga caught into sin. The manner of restoration. Paano natin i-restore? And it should be done with spirit of what? Gentleness. Sabihin nga natin, gentleness. Minsan nawawala na sa ating vocabulary ang salitang gentleness. Masyado tayong harsh. Sabi mo sa kapatid, huwag ka masyadong harsh. Be gentle. Amen? Be gentle. Ano ibig sabihin na? Not spirit of harshness, not judgmental spirit, not critical spirit. Pagka nire-restore isang elder, isang mature in the Lord, i-restore yung kapatid, hindi dapat harsh, hindi dapat judgmental. You know? Ano yun? Matindi yung ginawa mo kapatid.
pupunta ka na sa ano, ay mahirap yun. Dahil judgmental, wala nang pag-asa. Imbis na ma-restore mo, ay lalo mong bumagsak. The manner takes a lot of patience. This manner takes a lot of patience. Listening, understanding, and forgiving. So when we are restoring, if you are mature in the Lord, you are restoring someone, it takes patience. Pasensya. Pasensya. Kailangan ko ng pasensya. Ito, bilang pastor, ito ang lagi ko na natutunan. Patience, patience. Itong minuhubog sa akin ng Panginoon. Pasensya. Diba? Each of you looking to yourself so that you too will not be tempted. When restoring someone, we must be watchful because there is a chance we can fall into temptation. Such a falling into same sin, pride or self-righteousness, harshness, or lack of gentleness. So when we are restoring someone, yung brother na caught into sin, tayong nagre-restore, dapat maingat tayo sa ating sarili. Sino po dito nakaranas ng mag-counsel, no? Magpayo sa mga taong may problema? Sino ba? Meron ba? Nakapag-counsel na kayo. May pinagdadaanan yung tao. Minsan, dapat ingatan mo yung sarili mo kasi ang problema, minsan, kunwari, yung galit yung kanya minsan nagagalit ka rin eh. Nahahapan, ano ba yung ginawa niya sa'yo? Naku, dapat puntahan na natin. Ito rin, nahawa na rin, kasana ka rin, mga kapatid. Hello? Kaya sabi, each of you, looking to yourself so that you too will not be tempted. For example, yung kapatid, ang problema niya ay sexual immorality. Yun din yung kahinaan mo. Noon, for example, mag-iingat ka baka bumagsak ka sa ganung pagkakasala. So dapat maging maingat ka sa sarili, sabi ng Biblia. Isa pang kasalanan na pwedeng bumagsak sa atin kapag nag-restore tayo ng kapatid, yung tinatawag na self-righteousness. O pag nire-restore mo yung nagkasala, ang feeling mo ngayon, ang banal-banal mo. Ay, ganyan yung nagawa, ganyan yung nagawa mo. Diba? Self-righteous, kasalanan yun mga kapatid. Diba? Yung akala mo, taas-taas mo, yung kapatid na nagkasala, bumagsak, caught, tatandaan nyo, inuulit-ulit ko, hindi ito yung rebelde. Caught into sin, nasira ng kaaway sa kasalanan, na-trap siya ron, na-entangled siya, so lalapit tayo sa kanya. Kailangan maging maingat tayo sa atin. Maintindihan natin. When restoring someone, we must be watchful because there is a chance we can fall into the temptation such as falling into the same sin. Nagkakaroon din tayo ng pride. Akala natin mas holy tayo. Remember, yung Pharisee, sabi ng isang Pharisee, yung isang publikano, dinidibdiban niya yung sarili niya, nagkasala ang laban sa Diyos. Yung Pharisee naman sabi, salamat Lord kasi daw katulad niya. Ano yun? Mga kapatid, self-righteousness. So kapag nagre-restore tayo ng kapatid, kailangan ingatan natin sa ating sarili. Dapat isipin mo, ako'y makasalanan din. Kinahabagan lamang ako ng Diyos. Baka nga mas matindi pa yung mga nagawa mong kasalanan doon sa kapatid. Diba? So huwag natin mag-ingat tayo sa ating sarili, magkaroon ng harshness, self-righteousness, or lack of gentleness. Paano ito i-restore? With gentleness. Mahinahon, may kahinahunan. Then verse 2, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Bear one another's burden here is from the Greek word baros, which means heavy weight, crushing load, or overwhelming burden. Christians are called to help carry the struggles of others they couldn't carry on their own. So yung word na ginamit dito, burden, from the Greek word baros, ang ibig sabihin ko yung, mga kapatid, yung hindi niya na kinakaya. Overloading burden, overloading weight. Naintindihan natin mga kapatid? So may mga kapatid na nahihirapan, merong burden na hindi nila kinakaya, lagpas sa kakayanan nila,
minsan may usual na problema tayo eh. Diba? Pero pag pinagdaanan sila, pag sa namatayan sila, no, nalubog sila sa pagkakautang, na hindi naman nila inaasahan, meron sa unang nangyari sa kanilang pamilya, that's overwhelming burden. Anong utos ng Biblia sa atin, mga kapatid? Bear one another's burden. Ibig sabihin, bubuhatin natin, makikibuhat tayo sa kabigatang dinadagan ng ating mga kapatid. Yun yung mga Kristyano na puspos ng banal na Espiritu, lumalakad sa kalooban ng banal na Espiritu. Hindi lamang tinutulungan yung kapatid na nagkasala, kundi binubuhat ang kabigatang hindi kayang buhatin ng kapatid. Anong mangyayari sa atin pag binuhat natin yung kabigatang hindi kayang buhatin ng kapatid? And so, fulfill the law of Christ. This fulfills the law of Christ. Bakit? Ano ba yung law of Christ? Love. So kapag tinutulungan natin kapatid, we are restoring them, we are bearing their burden, anong ginagawa natin? Sinusunod natin yung utos ng Panginoon sa Kristo. Burden here, no? This fulfills the law of Christ. In chapter 5, Paul says that there is nothing against the fruit of the Spirit, which is love. Meaning, to operate in the spirit in the fruit of the Spirit is which is love, is fulfilling the command of Christ to love one another. So, anong ibig sabihin ng mga kapatid? Sabi ng Biblia, diba? But the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, self-control. Against such things, there is no law. Ano ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay nag-ooperate sa fruit of the Spirit, which is love, kasi singular lang eh, not plural. But the fruit of the Spirit is love. Yung ibang fruit na yung mga kapatid, nakakaakibat sa love. So ibig sabihin, when we are operating in the fruit of the Spirit, ano nangyayari sa atin? We are fulfilling the law of Christ, which is love. So kapag pinufulfill mo yung law of Christ, you are fulfilling the law. Kasi yung mga Judaizers, gusto sila, ay sumunod sa kautusan para tayo maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero sinabi ni Apostol Pablo kung paano susundin yung kautusan nang hindi galing sa self-righteousness. Paano paraan? Mamuhay sa banal na Espiritu, sa gabay ng banal na Espiritu. From inside out, hindi outside in, hindi. Yung mga Judaizers sabi, hindi, kailangan sundin ito. Kumain dito, bawal. Huwag kakain dito, bawal yan. Magpatuloy, kasama yun, yung mga kapatid eh. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, when you operate in the Spirit, in the Holy Spirit, na bumuka tayo sa banal na Espiritu, yun yung magpupulpil sa'yo ng kautusan. Yun, doon mo masusunod yung kautusan. From inside out, not outside in. Bakit? Ang sabi ng John 13:34, a new commandment, sabi ni Jesus, I gave to you that you what? Love one another. And ano mangyayari? Even as I have loved you, that you also love. Yung command ng Panginoong Jesucristo ay isa lang. Love one another. So kapag binubuhat natin, nire-restore natin yung nadapa, yung nagkasala, at nakikibuhat tayo sa kabigatan ng iba, pinufulfill natin yung law of Christ. Ano yung law of Christ? Love one another. So kapag namumuhay tayo sa pag-ibig, iniibig natin ang ating kapwa, nag-ooperate tayo sa fruit of the Spirit, you are all really Spirit-filled. Amen? Yun, namumuhay ka sa bunga ng Espiritu. Sabi sa atin mo, I love you with the love of God. Then, verse 3, Galatians 6:3. Or if anyone thinks he is something, but he is not, he deceives himself. Anong ibig sabihin nun? Pride deceives. Kapag meron kayabangan ng isang tao, pagmamalaki, pagmamataas, niloloko niya ang kanyang sarili. If anyone thinks he is something or thinks highly of himself, they often look down on others, especially those who are struggling. Ikaw na iniisip mo na you are something. Well, in fact, you are nothing. Kasi yung mga may pride, ganun eh. Nagkasala. Buti pa ako.
Diba? Uy, may mga struggle. Ako, mas blessed ako, wala nga akong struggle. Ang iniisip mo sarili mo, you are something. Sila may financial problem. Hindi ko problema yan. Diba? Iniisip mo, you are something. Kasi masipag ako. Tamad kasi yung mga yan eh. Kaya naghihirap yung mga kapatid na yan. Kasi at tamad yun eh. Diba? Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, na you are thinking that you are something, when in fact, you are nothing. Anong ibig sabihin ng Apostol Pablo ng you are nothing? Hindi ibig sabihin you are valueless. Kasi pantay-pantay tayo ng value sa Panginoon. We are created na image of God. Ano ibig sabihin ng Apostol Pablo dun sa, well, in fact, you are nothing. Ibig sabihin, apart from God, we are nothing. Huwag mo sasabihin, ay, ako righteous ako. Well, in fact, apart from Jesus, wala ka naman eh. Hello, mga kapatid. Sasabihin mo, ibay-ibay ko. Apart from God po, apart from the Holy Spirit, guidance of God, wala ko tayo. Yun yung ibig sabihin eh. But yung sabi niya, when He is nothing. This does not mean that a person has no value. This means we are nothing apart from God. This means we are all relying on God's grace. Yun yung ibig sabihin. Wala ka naman apart from God eh. So, ang ibig sabihin, pride says, I am something. Yun yung pride. Pag sinasabi mo, I am something. I am righteous on my own. I can fulfill the law. On your own. Yun yung pride, nagsasalita. Pero kapag yung humility ang nagsasalita, ang sasabihin niya, apart from God, I am nothing. Yun yung ibig sabihin ni Apostol Pablo, na you are thinking you are something, when in fact, you are nothing. Nagyayabang ka na, ay ako, banal ako, ay ako, matatag ako. Yung mga yun, nagkasala, yung mga yun, struggling. Ang daming problema sa buhay, hindi na nila kinakaya. Buti pa ako. Iniisip mo na you are something. Well, in fact, everything is God's grace. Bakit ka may trabaho? Biyaya ng Diyos. Bakit ka may pera? Biyaya ng Diyos. Huwag natin iisipin na tayo ay something. Lahat ay biyaya ng Diyos na binigay sa atin. Verse 4. But each one must examine his own work, and then he will have reason for boasting in regard to himself alone, and not in regard to another. Sabi niya, but each one must examine his own work. Paul tells believers to evaluate their own spiritual life. So dapat tayo mag-examine sa ating mga sarili. Tignan natin, examine natin ang ating buhay, ang ating mga ginagawa sa harapan ng Panginoon. Yung ating mga pagpapagal sa harapan ng Panginoon, yung service natin sa Diyos, yung mga ginagawa natin, kabutihan, yung pagsunod natin sa Panginoon, we must evaluate it. Paul tells believers to evaluate their own spiritual life honestly before God. Instead of what? Comparing themselves with others. Ang payo niya sa Pablo, each one must examine his own work. Hindi yung work ng iba. Nandiyan kayo? Maraming mga Kristiyano, ang ini-examine, buhay ng may buhay. Yung pagsunod ng ibang tao. Ay, si sister na. Mahinang Kristiyano. Huwag mo examinin yung buhay ng iba. Ang examinin natin yung buhay natin sa harapan ng Panginoon. Yun yung sinasabi ng Biblia. Stop focusing on how others perform. Evaluate how you walk your Christian life before God. Ano daw i-check natin? Ano i-evaluate natin? Yung sarili nating buhay, yung pagsunod natin sa Panginoon. And then, he will have reason for boasting in regard to himself alone. Meron palang tamang concept ng boasting. Kasi akala natin yung boasting, kamayabangan lang. Meron tamang concept ng boasting. Ano yon? Yung magpagkakaroon ka ng confidence, ng joy sa puso mo, kapag
sunod ka sa Panginoon. Ulitin natin, sabi niya dito, and then he will have reason to boasting in regard to himself. The word boasting here is not pride or arrogance, but satisfaction or rejoicing on your own progress. It is like you are giving a mission by a commanding officer and you have accomplished it well. You will feel proud. Diba? Pag sinabi sa'yo ng commanding officer mo, okay, ito ang mission. Mission 1, mission 2, mission critical. O, di na-fulfill mo. O, pagbalik mo sa commanding officer, anong sasabihin mo? Mission accomplished, sir. Di ba? Proud ka eh. Natapos mo yung mission mo eh. Ito yung sinasabi ditong boasting in regard to himself alone. Hindi ka magyayabang dahil mas angat ka sa iba. No? Ang sinasabi dito, meron kang joy, meron kang confidence sa iyong sarili. Oy, praise God. Diba? Na-accomplish ko yung pinagagawa ng Panginoon. Dati ganito ako. Diba? Yung buhay ko ay ganito. Pero ngayon, nagpo-progress ako sa harapan ng Panginoon. Pero hindi kinukumpara yung sarili sa iba. So saan natin ikukumpara? Ito, sabi na sa Bible, and not in regard to another. Meron tayong pride sa ating puso. Parang sinasabi natin, nakasusunod ako sa Panginoon, praise God. Salamat, Lord. Pero hindi in regard to another. Ibig sabihin, hindi kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Uy, buti nakasunod ako kaysa dito. Hindi ganun. Yung sinasabi ng Apostol Pablo. And not in regard to another or some satisfaction and joy. Our self-satisfaction and joy in Christian progress should not come from the idea that we are better than someone else, no? But comes from our own standing before God. The comparison is not against your brother, but between who you are today and who you were yesterday. Anong comparison? You don't compare yourself to your brothers. Hindi mo kinukumpara yung sarili mo sa iba. Pride. Yun ang pride. Yun yung maling pride, mga kapatid. Pag kinukumpara mo yung sarili mo, ay ako, buti pa ako. Bihira na lang ako magkasala. Si brother, every minute eh. Pride yun. Hello? Pero kapag kinukumpara mo yung sarili mo sa sarili mo, kung sino ka ngayon at sa sino ka kahapon, hindi yung pride. Praise the Lord. Pinabago ng Panginoon ang aking buhay. God is molding me from glory to glory. Praise God. Yun yung sinasabi ng Apostol Pablo na boasting. In regards to himself and not to another. Naintindihan natin yung sinasabi ng ang ganda ang kapatid. Verse 5. We must take responsibility. Verse 5. For each one will bear his own load. Ano ba talaga, Pastor? Sabi sa verse 2, we must carry one another's burden. Makibuhat tayo. Ba't sabi dito sa verse 5? Dapat, solo-solo. Anong ibig sabihin nun? Ito ako na. There's seemingly contradiction here. Sa verse 2, ano sabi diyan? He must bear one another's burden. We must bear one another's burden. Verse 5, 6:5, for each one should bear his own load. Buhatin mo yung sarili mong load. Anong ibig sabihin niya? Papaliwanag natin. Here, the beauty of Greek word, original Greek word comes into play. The Greek word used in Galatians 6:2 is baros. Remember, baros? Ang ibig sabihin ng baros, mga kapatid? Overwhelming burden. Which means heavy weight, crushing load, or overwhelming burden. Yung burden, yung kabigatan na hindi niya kayang buhatin sa kanyang sarili. Yun yung ibig sabihin ng baros. No? This refers to the burden too heavy for a person to carry alone. Yung mga problema, suliranin, pagsubok na hindi niya talaga kaya sa kanyang sarili. Yun yung baros. Yun yung dapat natin buhatin, makibuhat tayo sa bawat isa. However, in Galatians 6:5, Paul uses a different Greek word, which is fortion, which refers to a person's load, assigned responsibility, or manageable cargo, often used for soldiers in backpack. Hindi tayo yung magkakaiba? Yung baros, heavyweight, overwhelming weight, hindi kaya. Pero yung portion, backpack.
So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, yung overwhelming weight ng kapatid, nakikibuhat ka dapat. Pero yung responsibility niya, yung backpack niya, dapat niyang buhating mag-isa. Naintindihan natin mga kapatid. Yung kapatid, nahihirapan financially. Hindi naman nagkaroon ng sakuna. Diba? Hindi naman nila inaasahan. Nagkaroon silang financial issue. That's example of a burden. They cannot, overwhelming burden, they cannot bear on their own. Kailangan nila ng tulong. Pero yung kapatid na gumagamit ng credit card, hindi makabayad, responsibility niya yun. That's the difference of Baros and Cortion. Bakit pinabili niya ng iPhone? Responsibility niya yung bayaran niya yun. That's Cortion. Pero yung Baros, nahirapan silang financial difficulty, hindi sila makabayad sa mga bills nila dahil sa sakunang nangyari sa kanila o nagkasakit yung kanilang kumahal sa buhay. We should carry that burden. Buhat tayo sa burden na yun. Pero pagdating doon sa mga bagay na responsibilidad niya, carry his own burden. Carry his own load. Naintindihan natin? Baros, burdens, too heavy to carry. 41, personal responsibility each believer must carry. May kanya-kanya tayong responsibilidad sa buhay sa harapan ng Diyos. Yung pagsunod natin, yung ating actions. Yung actions mo, you need to carry it. Hindi yan po yung result ng mga ginagawa mo, you need to carry it. Yung bagay na yun. No? Yun yung ibig sabihin ng mga kapatid. So in application, we must carry unbearable burden of our brothers and sisters. Example, brethren who are grieving the death of their loved one. Pag may namatayan, no? We must carry that burden kasi masakit sa puso eh. Siguro, marami sa inyo dito naranasan ng mamatayan ng mahal sa buhay. Diba? Masakit, mahirap. So ikaw, bilang Kristyano, ang utos sa atin ng Biblia, carry that burden. Makibuhat ka sa kabigatan ng kapatid. Makiramay tayo. Amen? Minsan marami sa atin present sa birthday, pero sa lamay, wala. Hello? That's part of carrying someone's burden. Kapag birthday mo, sarap, inom, party, kain, masarap ng luto nyo Pag may namatayan hindi, busy ako. Yun nga yung sinasabi ng Biblia, we must carry someone's burden. Nahihirapan yung kapatid. Be there for them. Hindi sasabihin natin, okay lang yan. Hindi ka nakikibuhat. Nakikidagdag ka pa Mamamatay rin tayong lahat. Yun yung tinatawag natin, parang toxic passivity. Di ba? Masyadong toxic yung pagiging positive mo Mamamatay rin tayong lahat. Okay lang yan. Mamamatay yung kanta na asawa, sasabihin mo, dyan din tayo pupunta. Nasaan yung pag-carry? Asan yung empathy? Asan yung compassion? Di ba? Mag-iingat tayo sa sinasabi natin. Minsan nakakadagdag lang tayo ng kabigatan Imbis na aluin natin, mag-pray natin that the comfort of the Holy Spirit be upon them, encourage them. So, may mga mali pa tayo nasasabi. Di ba? Nakakilala ba yan? Naku, baka doon yan sa walang hanggang apo Di ba? Pinatanggal mo ba? Minsan, hindi tayo nag-iingat Alright? Grieving death of their loved one, overwhelming by depression. May mga kapatid, gumingiti lang. Pakita mo dito session sister. Pero may mga pinagdadaanan, nadidepress. Carry someone's burden, your brother's burden. Yung kabigatan hindi nila kaya. Makibuhat tayo. Encourage them. Tapikin natin sa balikat. Subukan natin tapikin sa balikat. Nakakatulong yung kapatid Di ba? Diba meron nga isang komedyante sa Amerika, Hollywood. Pero nag-suicide. Nag-umon ng depression. Kaya hindi na sasabihin, sa'yo sister, sa'yo ni brother,
No? Kausapin natin. Amen, mga kapatid? That's how we carry one another's burden. Struggling in addiction, temptation, no? A family facing major financial crisis, severe illness, o kung may karamdaman. Kamustahin natin? Buhay ka pa ba? Huwag naman gano'n, mga kapatid. Pag alam natin may karamdaman, no? Natutuwa nga ako nung kami ay na-COVID, ano? May mga kumakatok sa aming pintuan, nag-iiwan ng pagkain. Noong panahon ng pandemic, wala, na-bless ako dun. Ano, kinakamusta, Pastor, buhay pa ba kayo dyan? Hindi naman. Kinakamusta lang talaga. That's how we carry one another's burden. Sa church na ito, dapat i-apply pang lagi natin itong mga bagay ito. Amen. So that's the difference of Baros and Portion. So Spirit-filled believers respond to others with humility, gentleness, and accountability. Number 2, tatlong R to eh. Pangalawa ay reap through spiritual sowing. Ang buhay Kristiyano ay pagtatanim. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Ang tanong, saan ka nagtatanim? Pag nagtanim ka sa maling bagay, aani ka ng maling bagay. Pag nagtanim ka sa tama, aani ka ng tama. Verse 6, basahin natin. And the one who is instructed in the word is to share in all good things with the one who instructed him. Those taught spiritually should share material blessing with faithful teachers. No? I am not speaking for my own benefit only, but for all teaching God's word faithfully. Ito hindi lamang ito sa aking sarili kasi binasa ko yung mga komentary, ganun din sinasabi nila. Katulad ni Martin Luther, sabi ni Martin Luther, parang ayaw kong ituro ito hesitant ako kasi parang ako yung mabibenepisyohan eh. So, ganun din yung nararamdaman ko kasi ang tinuturo dito, yung nagtuturo yung mga pastor eh. Sabi niya dito, and the one who instructed, yung mga tinuturuan, sabi niya, in the word, is to share in all good things with the one who instructed him. Yung mga tinuturuan, ay dapat ibahaginan nyo ng material, blessing, good things, yun din nagtuturo. So, hindi ko sinasabi ito kasi gusto kong sabihin. Mag-verse by verse tayo para maintindihan natin. So, yung mga nagtuturo dapat bigyan natin. I'm not speaking for myself. Bigyan natin ng material blessing. Ito sinasabi na sa Pablo, sarili niya. At saka yung mga nagtuturo ng Biblia. Helping pastors materially is an expression of Christian love. Kasi yung pastor mo, nahihirapan, meron siyang burden, meron siyang overwhelming burden, Baros, tapos you don't care, tapos sasabihin mo, I love you, Lord. I love my brothers. I love my brothers and sisters. Naintindihan natin ilang mga kapatid? May pinagdadaanan yung pastor, tapos wala na yung pakialam. We don't love God. We don't love our brothers and sisters. Sabi ng Panginoon, so sabihin mo, mahal mo kayo, yung nakikita, hindi mo ako nakikita, pero yung nakikita mong tao, kapatid mo, pastor mo, hindi mo pinapakita yung pagmamahal. Ano yun? Diba? Helping pastors material is an expression of Christian love. By supporting those who minister the word, you help ease their burden, Baros. And in doing so, fulfill the law of Christ. Anong sabi ng Panginoon? Love one another. So kapag pinamahal din natin yung kapwa natin, maging yung ating pastor, yung nagtuturo, anong sabi ng Biblia? We fulfill the law of Christ. We carry that burden sa buhay niya. Kaya ako nabibless ako mga kapatid sa simbahan ito eh. Ano? Kasi dati nagpe-pray kami na dalhin yung mga bata dito. Tapos tinugon ng Panginoon, kasi hindi naman kami well-off eh. Hindi naman kami mayayamang professional eh. Diba? We are praying, Lord. Kasi nung umuwi kami, na-burden kami, na dapat sama-sama tayo maglilingkod sa Panginoon. Then we pray, na tulungan kami ng Panginoon. Hindi ko sinasabi sa mga leaders na tulungan niyo ako kami sa financial namin. Biglang po sa yung mga leaders nag-suggest. Sabi niya, Pastor, tutulungan po namin kayo sa inyong pabahay. Naiyak kami ni Sister Cherry. Kasi bakit? Pinapanalanan namin, wala naman kami, hindi naman namin dinidemand.
Wala na naglingkod ako sa Panginoon dito sa UAE, hindi ako nag-demand, wala akong tinatanggap, mga kapatid. 16 years na ako naglilingkod sa Panginoon. Hindi ako nag-demand na, oy, yung honorarium ko, o yung sahod ko. Wala. 16 years na ako naglilingkod sa Panginoon, nag-preach ng gospel, mga kapatid. Hindi ko dinemand yung, yung bagay na yun. Kusa, sinabi sa atin mga leaders, Pastor, we will help you. Until now, some portion ay binibigay ng simbahan ito, purihin ng Panginoon. Diba? Some portion for our housing. So, hindi nyo alam. Actually, aware kayo lahat mga kapatid. Diba? May mga kumontra lang. Pero lahat tayo ay nagkakaisa. Nakarapat dapat nating kilalanin ang pastor, kilalanin ang tuturo ayon sa Biblia. Diba? So, some portion of our housing ay pinoprovide ng simbahan ito. So, we are blessed dahil sumusunod kayo sa Panginoon. Sumusunod tayo sa Panginoon. Not because gusto ko yun, but this is what the Bible says. Helping pastors material is an expression of Christian love. Verse 7, ano sabi dito? Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. Do not fool yourself into thinking that you can mock God. Hindi mo maloloko ang Diyos. Gumawa ka ng kalokohan, tapos ini-expect mo, hindi nakikita ni Lord. You cannot mock God. Hindi mo kaya lokohin ang Lord. Yung kapatid, meron ka tapos hindi mo binibigay. May problema yung kapatid, hindi mo ginagawa. You cannot mock God. What a person sows, he will reap. Paul used the analogy of farming. A farmer harvests according to what he plants. Kung ang isang magsasaka nagtanim ng palay, aalis siya ng kanin. Hindi, luto na yun. Diba? Hindi naman siya aalis ng mais eh. What a man sows, he will reap. Kung ano yung tinanim mo, nagtanim ka ng kamatis, aalis ka ng kamatis. Di ba, kapatid? Nagtanim ka ng fruit, aalis ka ng fruit salad. Ganun ba yun? Kung ano yung tinanim natin, yun yung ating anihin. Paul used the analogy of farming. Likewise, sinful living produces corruption. Hindi mo pwedeng lukuhin ng Diyos. Nabuhay ka ng may makasalanan pamumuhay. Hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sinusunod mo yung suggestion and influence ng lumang pagkatao. Ano mangyayari sa'yo? You will live corruption. Sisirain mo ang buhay mo. You cannot mock God. Spiritual living produces godly fruit. Mamuhay ka ng may kaya-aya sa harapan ng Panginoon. Aali ka ng godly fruit. Galatians 6:7 is not karma. Nadidili ko ito sa mga Kristiyano. Kakarmahin din yan. Aminin, mga Kristiyano, gumagamit pa rin ng term na yun. Makarma ka sana. Diba? Pastor, ginawa na ako ng masama eh. Kaya sabi ko sana, makarma ka sana. Yung karma, hindi biblical concept. Amen. Hindi biblical concept. Eastern concept yung mga kapatid eh. Karma is an impersonal cosmic system. But biblical sowing and reaping happens under the rule of a holy and personal God. Yun ang pagkakaiba. Kala kasi natin, yung sowing and reaping principle ng Bible, kapareho ng karma. Hindi po mga kapatid. Yung sowing and reaping, kung ano yung tinanim mo, ani ka na, yun din yung anihin mo. Pero yung karma kasi, mga kapatid, impersonal. Cause and effect. Walang judge, walang righteous judge. Walang gracious God na nagbabantay sa ginagawa mo. Yung karma, impersonal system. Walang personal God. Karma is a never-ending cycle of reward or punishment in the rebirth. Huwag mo sasabihin na naniniwala ka sa karma kasi ang karma, kunwari, may ginawa ka sa buhay nitong buhay na ito, sa life mo ngayon, na maganda. Or masama, ginawa mong masama. Sa kabilang buhay, ipapanganak ka, rebirth, papanganak ka ulit, pangit na yung pagkakapanganak mo. For example, mayaman ka ngayon, pero ang pinagagawa mo masama. Ipanganak ka ulit, kaya nga cycle yun, never ending eh. Next life mo, ang buhay mo, mahirap na. Mahirap ka tapos mas gumawa ka pa rin ng masama.
ang next life mo, unggoy na. Hindi ako bibiro mo na. Kung tama ito, pero... tapos yung unggoy ka, nagnanakaw ka ng saging sa palengke. Next life mo, fly na. Ipis na, o kaya ipis na, mga patay. Ganun yun. Kaya nga never ending cycle. Kaya hindi sila mapatay ng hayop eh. Kasi baka kumagkakulak nila yun. Kaya kung sasabihin karma, hindi ako nabibiro. Kung sasabihin, naniniwala ako sa karma, pastor. Karma, hindi niyo makita. Hindi ka naniniwala sa karma, hindi mo alam ang karma. Ang karma never ending cycle. Pag ginawa mo ngayon sa next life, pagpapalain ka, maganda yung buhay mo. Walang katapasan yun. Hanggang kumari na, nung ipis ka na, gumawa ka ng kabutihan, hindi ka nananakot. Hindi ka nananakot ng mga tapos sa ipis. Pagka sa next life mo, tao ka na ulit. Kung sasabihin na naniniwala ka sa karma, magkaibang karma, biblical sowing and reaping. Ang biblical, kung ano yung tinanim mo, aanihin mo, bakit may righteous judge? May nakakakita. At yung nakakakita na yun, gracious din. Okay, may ginawa kang masama ngayon, pero gracious judge din siya. Pwede ka kaya absuelto dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon. Yun yung concept ng sowing and reaping. So, naintindihan natin mga kapatid. Verse 8. For the one who sows to his own flesh will from the flesh will reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Sowing to the flesh, ang ibig sabihin nun refers to the sinful nature, desires opposed to God. Anong mangyayari? Leads to corruption, spiritual decay. Pero kapag nagtanim daw tayo sa Spirit, this means living under Spirit's control, obeying God, investing in spiritual things, pursuing holiness. So ang key idea dito, daily choice determine spiritual harvest. Ano yung mga choices mo sa buhay araw-araw? Yun ang magdedetermine ng aanihin mo. Kung puro kakalokohan sa buhay, magiging pangit yung ating aanihin. Pangatlo at panghuli mga kapatid, remain steadfast in doing good. Ito, maiksi na lang to. Verse 9, and let us not lose heart in doing good. Verse 9, nandiyan ba? Ayan. Ayun nyo na magbasa. Ayun nyo na, mga kapatid. Verse 9, and let us not lose heart in doing good. O, dito lang. Sometimes doing good can become exhausting. Di ba, ang paggawa ng mabuti, minsan nakakapagod eh. Nandiyan kayo? It is tiresome when you continually show kindness, serve others, and sacrifice, yet your effort are neither appreciated or reciprocated. Minsan parang nakakapagod kapag yung mga ginawa ko hindi naman na-appreciate. Ang bait-bait ko pero hindi naman lang nag-say ang thank you. Parang nakakapagod. Tama, mali. Hindi mali. Ayaw nyo eh. Di ba minsan nakakapagod eh. Ang dami ko, pastor, ang dami ko ng pasensyang binigay. Ang dami ko ng kabaitan. Ang dami ko ng tulong na nakakapagod. Kaya nga ang paalala sa atin ng Biblia, and let us not lose heart. Huwag kang magsawang gumawa ng kabutihan. Tapigin mo yung katabi mo, huwag kang magsasawa. Huwag kang magsawa sa akin. Alam mo kang magsawa sa akin. It is also tiresome sometimes if you kept doing what is right and you can't see the visible result. Ito pa nakakapagod. Ito pa yung nakakapagod, mga kapatid. Gagawa ka ng tama, gagawa ng mabuti. Pero walang nangyayari. Diba? Pinagpapasensya, parang hindi naman nagpapago. Nakakapagod eh, mga kapatid. Pero, huwag tayo mapagod kasi hindi naman natin, minsan ang mga resulta, hindi naman laging visible eh. Minsan, preach ka ng preach. Parang hindi nagpabago. Diba? O, share ka ng share, parang hindi naman tumanggap. Huwag kami pagod na kapatid kasi ang result, hindi naman lagi physical. Minsan may nangyayari sa loob eh. May ginagawa ang Panginoon. So do not lose hope. But this passage encourages us not to lose heart. Our good deeds may go unnoticed by people, but they are never unnoticed by God. Hindi man mapansin ng iba, ang galing-galing mo ah. Hindi ka man ma-encourage ng iba,
Pero sigurado ko yung ginawa mo mga kapatid, nakikita ng Diyos. Hindi pa naman yan, si pastor, hindi man lang ako ginudya. No? Ang sipag-sipag ko, hindi man lang ako nasabihan ng, hindi ko man-notice yung kapatid. Nakikita lahat ng Panginoon yan. Yung ginagawa ko, transport lang, yung nasa likod lang, nakikita ni Lord yan. So do not lose heart. Verse 9. Verse 9b. Sabi dito, for in due time, He will reap if we grow weary. Ikaw ay aani. Kung hindi ka hihinto. Eh pag huminto ka, wala, hindi ka aani. Pero sabi dito, kung hindi tayo, if we will not grow weary. In due season, believers will reap if they remain faithful. 1 Corinthians 15:58, sabi dyan, yun din ang concept na sinasabi. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ang mga ginagawa mong kabutihan ay hindi mawawalang kabuluhan. Nakikita ng Panginoon niya. Verse 10, last verse, anong sabi? So then, while we have opportunity, let us do good to all people, especially those who are in the household faith. While we have opportunity, hanggat mayroong kang oras, gumawa ka ng kabutihan. Opportunities are temporary and must be used wisely. Ang oras, pansamantala lang yan, mawawala yan. Hanggang may opportunity ka pa ngayon. No? Time will come, we want to help someone physically, but we can't because we are already old. Kaya masabi, hanggang may opportunity ka pa, gumawa ka na ng kabutihan. And pagdating ng panahon, gusto mong physically tumulong, makibuhat, physically, na mga gamit, etc. Eh matanda ka na. Di ba? Hindi ka na makabuhat ng kahit na baso. Hindi mo na magagawa. Hanggang ngayon, may lakas ka pa, tumulong ka na. Gumawa ka na ng kabutihan. Hanggang ngayon, nakakapag-serve ka pa sa Panginoon, mag-serve ka na. Sabi niyo, no? So then, while we have opportunity, time will come, you want to help someone financially. Pero wala ka nang maitulong. Hanggat meron opportunity, bakit tumulong ka? May opportunity ka bang tumulong eh. Pag wala ka ng opportunity, hindi ka na makakatulong. Di ba? Let us do good to all people. Kanina ito gagawa ng kabutihan? Sa kabayan lang? Sa kalahi lang? Sa kaibigan lang? Sa kamag-anak lang? To all people. Walang pinipili. Do good to, not just to your family, loved ones. Madaling tumulong, madaling gumawa ng mabuti sa mahal sa buhay. Pero sabi ng Biblia, to all people. Do good even when nobody notices, nobody appreciates, or there is no visible result. Isa pang doing good to all people, pray for someone, encourage someone, share the gospel, show kindness, help those in need. Sabi ng, tulungan natin ang mga kailangan. Proverbs 19:17, anong sabi dyan? Gracious to the poor and He will repay for His good deed. Yung mabubuti daw sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap, parang pagpapautang kay Yahweh. Pagpapautang sa Diyos. Sa takdang panahon, babayaran ng Diyos. Kaya huwag ka naman tumulong eh. Lord, may utang sa atin. Hindi ka lang. Yung principle lang yun. Na parang kung nagpapautang sa Diyos, ibig sabihin, nag-reward ang Diyos. So, hindi yung literal na, sinulat ko, Lord, ha? 5,555 and 50 bills. Lord, ha, bayaran mo, hindi ka, no? Balance pa. Okay? Especially, last word, especially to those who are of the household of faith. So, tutulong tayo sa lahat, pero may espesyal na pagtulong. Kanino daw? Sa kapatiran. Sa simbahan. Yes, tumulong tayo sa lahat. Pero merong espesyal na pagtulong. Mas lalong priority natin yung mga kapatid sa Panginoon. Baka tulong ka ng tulong sa labas, mga mahihirap. Eh, kapatid, nahihirapan financially. Wala tayong maibigay. Diba? Kung meron ka, sabi nga, if you have opportunity, do good.
Tumulong tayo. Maraming paraan ng pagtulong. Panalangin natin, i-encourage natin ang bawat isa. Diba? Help one another. That's how we express our love. Faithful believers continue doing good because God sees and rewards their labor. Let me close, mga kapatid. The Christian life is demonstrated. Ang buhay Kristiyano, Spirit-filled, walking by the Spirit. Ang nung nakikita sa kanila, they restore others humbly. No? With gentleness, they restore others. Sowing spiritually, nagtapalim tayo sa tamang paraan, sa tamang lugar. No? And lastly, persevering in doing good. Nananatiling gumagawa ng kabutihan. A church walking in the Spirit will be marked by grace, responsibility, and faithful love. Soli Deo Gloria. Let us stand. Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon.